Ang nakaraan, sa tuktok ng bundok ay may gintong plaka na agad nakilala ng bida bilang isang hill-level quest. Walang pag-aalinlangan niya itong kinuha dahil alam niyang espesyal ang ganitong misyon at may kalakip na magagandang gantimpala. Sa pagkatuto ng Chanyong Heart Supra, tumaas ang kanyang combat attributes ng 5%. Pamilyar siya sa destinasyon kaya't nagpa siya siyang subukan. Ang misyon, bawiin ang lihim na teknik ng sword sect mula sa pumatay sa isang chi refinement na disipulo. Binalaan siya ng supervisor sa hirap ng misyon, lalo't mas malakas ang kalaban, ngunit nagdesisyon pa rin siyang ituloy ito kahit tinutokso siya ng ibang manlalaro. Nakarating siya sa Truth ang City pagsapit ng gabi. Sa harap niya ay isang inn, ang pangunahing lokasyon ng misyon. Nang makita siyang lumilipad, agad siyang nakilala bilang miyembro ng malaking sekta. Isang grupo ng mga babae ang sumalubong sa kanya pagpasok sa tavern, handa na siyang harapin ang hamon. Muli, pakinggan natin si Lin Jichen sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Nagulat akong makita itong puno ng mga tao. May mga music hero na tumutugtog ng mga plota, at iba't ibang instrumentong pangmusika, habang ang mga bisita ay humahawak ng kanilang mga tasa at nagbubuhos ng alak. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang nagpasaya sa karamihan gamit ang pinakabagong balita, at paminsang nagsasalaysay ng mga nakakatuwang kwento. Binanggit niya ang ilang nakakagiliw na balita. Ang pinuno ng Xuanwu Daoist Temple ay nakagawa ng isa na namang breakthrough, at ang dalawang ibang sekta ay nagtatag ng alyansa. Sa pamamagitan ng kasal, hindi ako nagulat kung gaano karami ang nalalaman niya, dahil alam ko na ang lalaking ito ay ang information broker. Nang 8 disyertong ligaya, walang balita ang nakakaligtas sa kanyang mata, at araw-araw siyang naririto upang kumita ng mga tip. Nagutos ako ng isang tasa ng mainit na tsa at patiently nakinig. Alam kong makakakita ako ng mga pahiwatig para sa aking misyon sa ganitong paraan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinapik ng lalaki sa entablado ang kanyang mesa, at nagsimulang magsalita tungkol sa isang disipulo ng Tianyan Sword Sect, si Jung Hai, na napatay sa kanyang paglalakbay sa pagsasanay. Ang pumatay sa kanya ay si Zhou Hao, isang rogue cultivator. Mula sa huling yugto ng Chi Refinement, nakilala sa kanyang malupit na kalikasan, at pakikisalamuha sa demonic path. Natapos ng lalaki ang kanyang pagtatanghal para sa araw na iyon, at umalis ng tavern. Sinundan ko siya palabas at tinawag siya. Nagnanais na bumili ng impormasyon mula sa kanya. Hindi tulad ng maraming baguhang manlalaro na naglalakad ng walang direksyon. Alam ko na ang pagbabayad para sa impormasyon ay ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang mga tiyak na pahiwatig. Lumingon ang lalaki at ngumiti, at tiniyak sa akin na basta't tama ang presyo, ipapaalam niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman. Nang walang pag-aalinlangan, ibinato ko sa kanya ang isang bag ng spirit stones at tinanong kung nasaan si Zhou Hao. Ibinunyag niya na si Zhou Hao, na kilala sa kanyang mga malaswang ugali, ay madalas magpunta sa Red Light District sa Chufeng City. Tumango ako at magpapalabas na sana, ngunit itinaas niya ang 5 daliri, at sinabi na mayroon siyang isa pang mahalagang impormasyon, na ang halaga ay 5 spirit stones lamang. Muli, hindi ako nagdalawang isip, at iniabot ang isang bag ng spirit stones. Nakita niyang maganda akong lalaki, at nagbigay siya ng babala na habang si Zhou Hao ay isang rogue cultivator lamang. Sa huling yugto ng Chi Refinement, ang kanyang kapatid na si Zhou Shen ay isang foundation establishment cultivator. Pinayuhan niya akong maging sobrang maingat. Nagpasalamat ako at umalis. Ang susunod kong destinasyon ay ang Autumn Moon Pavilion, ang pinakakilalang red light district sa lungsod. Sa loob, ang mga tao ay nag-uusap at nagkakamayan. Nagkakatawanan at nagsasalita. Narinig ko pa ang isang tao na nagsabi, "Ubus mo muna ang inumin na ito, tapos pwede na tayong pumunta sa kwarto." Di nagtagal, isang lalaking ang mga hakbang ay hindi matino ang paglabas, at ang mga babae ay nagpaalam sa kanya. Hanggang sa muli Master Zhou. Paglingon niya, namumula ang pisngi at halatang lasing na lasing. Tinutulungan pa niyang mag-promisa na babalik siyang bumisita. Sa bawat isa sa kanila, nagtago ako sa likod ng isang haligi at naghintay sa kanya. Pag nag-iisa na siya, sinimulan kong sundan siya ng tahimik. Naglakad kami palabas ng Chufeng City at pumasok sa kagubatan. Sa mga gilid nito,
Nang panahong iyon, Hayten gabi na. Nahulog siya at natagilid. Ngunit hindi nagtagal at narinig niya ang aking mga hakbang. Bumalik siya ng may alinlangan at sumigaw. Sino iyan? Lumabas ako at sinabi, isang tao na gustong kunin ang iyong buhay. Nawala ang kanyang kalasinggan at naglabas bigla ng armas. Nakita na nasa unang yugto pa lang ako ng chi refinement. Hindi niya ako tinake seryoso. Hanggang sa mapansin ang aking suot. At matanto na ako ay mula sa Tianyan Sword Sect. Marahil ay narito upang maghayganti. Inatake niya ako, mabilis na nag-charging sa akin. Naiwasan ko ang kanyang pag-atake. Na nagpagulat sa kanya, ngunit, gumamit siya ng mabilis na momentum upang i-swing ang kanyang armas patungo sa akin. Muli, ng malakas na puwersa. Dahil dito, humarap ako at pinabalik ang atake. Habang ang bakal ay nagkakabanggaan. Maririnig ang tunog nito at na talagang nagulat sa aking lakas. Tinanong ko siya, hindi ito dahil malakas ako, kundi ikaw ang mahina. Hindi niya alam na dahil sa aking natural na kakayahan, na ipinanganak na may buong base stats, at ang aking bagong natutunan na Tianyan Heart Sutra. Ang aking stats at kakayahan ay far superior sa akin. Sa pagkakataong ito, ipinasok niya ang kanyang lakas sa armas, na nagbigay ng tinig ng kidlat, bago pinatama ang matinding blades technique. Isang malakas na atake ang sumugod patungo sa akin. Ngunit nanatili akong kalmado. Ito na ang tamang pagkakataon upang subukan ang Jade Pendant, na ibinigay ng senior sister ko sa akin. Pagdating ng kanyang blade, isang spirit shield na gawa sa mana ang lumitaw. At nilabanan ang atake. Talaga namang sobrang epektibo at maasahan ng skill na ito. Inisip ko na ang atake niya ay nag-ubos ng malaking bahagi ng kanyang lakas, na nag-iwan sa kanya ng malalim na paghinga. Kahit na ganon, patuloy pa rin niyang iniutos na ibigay ko sa kanya ang aking mga gamit. Na nangangako siyang ipagpapatawad ako kung gagawin ko ito. Tumaas ang kilay ko, tawa ako. Seryoso ba siya? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang manghimasok? Napakatanga talaga. Labis na nainis siya at muling umatake. Tumaas ang bilis ng kanyang pag-atake at paulit-ulit niyang iniswing ang espada patungo sa akin. Ngunit naiwasan ko ito sa bawat pagkakataon. Ang kanyang espada ay nakabitin sa hangin. At ang kanyang mga mata ay malaki, puno ng pagtataka. Paano ito nangyari? Ang bulong niya, nang mapagtanto niya na ang pagpapatuloy ng laban ay magdudulot ng kanyang kamatayan. Sinubukan niyang umatras. Alam ko na ito na ang pagkakataon ko. Habang siya ay umatras, sumugod ako at tinamaan ang kanyang balikat, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Damanak ang dugo mula sa sugat. Habang nakatingin siya sa akin ng may takot, nakikita ko ang kanyang impormasyon. May kabuuang 2,550 na buhay. At ang kanyang mga katangian ay hindi kahanga-hanga. Ang kanyang mga kasanayan ay ipinakita rin. Pagtingin ko sa kanyang stats, naisip ko na lang. Ang lakas ng taong ito, parang isang malutong na pansit na basang-basa. Binilisan ko ang pag-atake ng sunod-sunod. At sa ilang sandali, nabawasan ko ang kanyang buhay ng 70%. Kahit na siya ay nasa huling yugto ng chi refinement, ang kanyang mga katangian ay malayo sa antas ko. Sa pagkakataong ito, nakagawa ako ng isang critical hit, na nagpatamba sa kanya sa lupa. Itinutok ko ang aking espada sa kanya. At sinabi kong ibigay ang aming lihim na teknik. Takot na takot siya at nagsimulang magmakaawa. Bigla, nakaramdam ako ng panganib at agad na umiiwas. Isang mas malakas na atake. Ang dumaan sa espasyo sa pagitan namin. Nabinasag ang lupa. Isang figure ang lumitaw mula sa kagubatan. Bro, iligtas mo ako. Sumigaw si Joe Hao, at nagkunot ako ng noo habang tinitingnan siya. At nagsimulang tumawa si Joe Hao. Sinabi niyang malas ko at nakita ko ang kanyang kapatid. Binaliwala ko siya at tumuon sa aura ng bagong dating. Kaagad na nakilala ko ito bilang isang tao sa Foundation Establishment Stage. Ito na marahil si Joe Shen, kapatid ni Joe Hao. Lumapit siya kay Joe Hao at pinagalitan siya. Sinabi ko sa iyo na magtago ka na lang sa bundok. Dahil sobrang tensyon ng mga pangyayari ngayon. Ngunit hindi mo pinansin. Kung hindi ko pa napansin na nawala ka at naghanap ako, sigurado akong patay ka na ngayon. Nagsimulang magmakaawa si Joe Hao. Pinipilit ang kanyang kapatid na ayusin muna ako. Si Joe Shen ay tumingin sa akin ng may paghamak.
At sinabi na kung ibibigay ko ang lahat ng aking gamit. Gagawin niyang mabilis at walang sakit ang aking kamatayan. Hindi ko na siya pinansin. Para lang silang mga payaso para sa akin. Nasa proseso na si Joe Howe na kumuha ng isang container ng mga pills. Upang makabawi, at magplano na tulungan ang kanyang kapatid na labanan ako pagkatapos. Ngunit sa susunod na sandali, hindi nila inasahan. Nasumugod ako ng mabilis at itinusok ang aking espada sa kanyang leeg. Isang numero ang lumitaw, critical hit -300. Habang iniiwas ko ang espada, nagbigay siya ng isang masakit na sigaw. At bumagsak sa lupa, ang mga pills ay tumilapon mula sa kanyang kamay. Si Joe Shen ay tumingin sa akin ng galit na galit. At tahimik kong sinabi, mukhang hindi naintindihan ng iyong kapatid ang leksyon. Na madalas mamatay ang mga salbaha dahil sa sobrang daldal. Kahit na ganun, ang layunin ko ay patayin silang dalawa sooner or later. At ngayon, turn na niya. Gayunpaman, hindi ko inasahan na ang kalaban ko ay magiging ganito kalakas. Sa susunod na segundo, ang kanyang blade ay tumama sa aking katawan. Wala akong oras upang umiiwas. At tinanggap ang buong atake. Nagkaroon ako ng 220 pinsala, at hindi maganda ito. Hindi siya magiging madali. Ang hampas na iyon ay tumulak sa akin ng ilang metro. Ngunit nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang kanyang mga katangian. 5,300 na buhay o life points. At ang kanyang kabuuang stats ay 3 beses na mas mataas kaysa kay Joe Howe. Bago ko pa magawang kumilos, bigla siyang nawala at muling nagpakita sa likuran ko. Mabilis akong humarap at in-block ang kanyang atake gamit ang aking espada. Ang puwersa ng kanyang strike ay itinulak ako ng ilang metro. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng pinsala. Sa pagkakataong ito, pinag-aralan ko ang sarili ko. At napagtanto kong bagamat mas mabilis siya, ang aking karanasan, at muscle memory ay nagbigay sa akin ng kakayahang hulaan ang kanyang mga galaw. At depensahan ang sarili ko ng naaayon. Muntik na ako dun. Si Joe Shen ay tila nagulat, marahil nahihiya, na isang cultivator na nasa foundation establishment stage tulad niya, ay hindi kayang madaling talunin ang isang baguhang chi refinement. Masyado na siyang bumibilis at ngayon gumamit na siya ng skill. Ang soul-splitting slash, na nagdulot ng 300 pinsala sa akin. Nagsisi akong ginamit ang spirit shield kanina, dahil ito ay may 5 minutong cooldown. Gayunpaman, ang bagong nakuha kong movement technique, mula sa boss ng Newbie Village kanina, ang Phantom Step, na may 10 segundo lamang na cooldown, ay nagbigay daan para makagawa ako ng distansya at makabili ng oras. Si Joe Shen ay ngumisi at mabilis na ginamit ang sarili niyang movement skill. Ang Shadow Clone Step, na bigla, ay nagpakita ng 3 Joe Shen, na umatake mula sa iba't ibang direksyon. Nakita ko ang 3 clones, ngunit nanatili akong kalmado. Madali lang harapin ang ganitong klase ng teknik. Kung kaya mong matukoy kung sino ang tunay. Halimbawa, tanging ang nasa gitna lamang ang may kumikislap na mata. Habang ang dalawang iba ay walang buhay na itsura. Pinagtuunan ko ng pansin ang detalyeng ito. At sumugod ako pasulong, tinamaan ang kanyang dibdib. Ito ay isang critical hit na nagdulot ng 55 pinsala. At nag-trigger ng armor break effect. Natatagal ng 5 segundo. Ngayon, ang kanyang depensa ay nawalan ng bisa, ito na ang tamang pagkakataon para sumugod. Hinablot ko ang pagkakataon at muling sumugod. Nagbigay ng 110 pinsala. Si Joe Shen ay humagulhol ng galit. At nagpakawala ng isang pagsabog ng enerhiya na itinulak ako pabalik. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang pangalawang skill at muling sinugod ako. Ang kanyang bilis ay nakakabigla. At kahit na bawat atake ay nagdudulot lamang ng pinsala sa 2 digit. Nagsisimula na akong mag-struggle. Nakakainis. Dahil ako ay nasa early stage pa lamang ng chi refinement. Ang makipaglaban sa isang foundation establishment cultivator ay mahirap pa rin. Kung nasa mid-stage ako, hindi sana ako ganito kalugi. Ang aking buhay o life points ay nabawasan ng 13 points. Wala akong magawa kundi kunin ang Purple Jade Peel, na ibinigay sa akin ng aking guro. Ang ibang mga manlalaro ay hindi tatanggap ng malupit na parusa sa pagkamatay. Lalo na sa panahon ng newbie phase, ngunit ang aking innate talent ay magdudulot sa akin ng permanenteng
Pagbaba ng aking mga stats ng 10%. Kapag namatay ako kahit isang beses, agad kong nilunok ang pill. At ang isang purple na aura ay bumalot sa aking katawan. Si Joshen ay nagdalawang isip, malinaw na nagulat. Pagkatapos kong inumin ang pill, lahat ng aking combat attributes ay tumaas ng 30 puntos. Sa susunod na 5 minuto, marahil ay naamoy niya ang ilang pagbabago sa akin. Ngunit hindi pa rin niya ako tinitingnan bilang isang banta. Muling iniswing ang kanyang espada patungo sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi ko na pinilit iwasan. Ang pill ay hindi lamang nagbalik ng aking buhay, kundi pinataas din ang aking depensa. Sa kanyang pagkagulat, ang kanyang atake ay nablock ko nang hindi ko man lang sinadyang magbigay ng effort. Mabilis niyang napagtanto na ang pill na aking ininom ay pambihira at kumislap ang kanyang mga mata ng kasakiman. Iniisip na mayroon akong mas mahalagang gamit. Alam din niya na ang epekto ng pill ay pansamantala. At tama siya, ang epekto ng pill ay may limitasyon. Bago niya lubusang maunawaan ang sitwasyon, sumugod ako at tinamaan siya ng 180 puwang na pinsala. Ngumiti ako at sinabi, ang kailangan ko lang ay patayin ka bago matapos ang epekto ng pills, tama. Hindi niya inasahan na ang isang pill ay magpapalakas sa akin ng ganito. Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo sa isang direktang labanan, sinubukan niyang umatras, nagpaplano na bumili ng oras hanggang sa matapos ang epekto ng pills. Ngunit ang kanyang bilis ay hindi kayang makipagsabayan sa akin. Ngayon, patuloy siyang tinatamaan. At ang system ay nag-notify sa akin na aking naintindihan ang asensya ng pag-swordsmanship. Pinalakas nito ang aking aptitude sa sword skill ng 5%. Ito ay kamangha-mangha, pakiramdam ko ay unti-unti kong nahahawakan. Ang tunay na diwa ng pag-swordsmanship. Matapos ang ilang pag-atake pa, ang kanyang buhay ay mabilis na bumaba sa mas mababa sa 15%. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit ang hindi ko alam ay nagdesisyon na siyang. Ako ay isang mahalagang disipulo ng sword sect, at ang pagpapabe sa akin ay isang malaking pagkakamali. Bigla, ang kanyang armas ay dumaan sa isang kakaibang pagbabago, at isang purple na enerhiya ang bumalot dito. Ang kanyang aura ay nagbago ng malaki. Ang kanyang mga mata ay naging dugong pula, habang nagpapakawala siya ng isang malakas na atake patungo sa akin. Naramdaman kong may mali, bago pa niya ay activate ang kanyang skill. Inaasahan ko na ang kanyang galaw at nagamit ang phantom step para iwasan. Sa kanyang pagkagulat, muling lumitaw ako ng diretsyo sa kanyang harapan. Hinablot ang pagkakataon, habang siya'y nahihirapang makabawi mula sa kanyang swing. Nag-perform ako ng mabilis na throat slash. Ang aking espada ay dumaan sa kanyang leeg, na nagdulot ng 466 na pinsala, at agad na naubos ang kanyang natitirang buhay. Naubos ang kanyang lakas, ang mga salitang, paano ito nangyari, ay sumanghap sa kanyang bibig. Bago siya bumagsak ng mabigat sa lupa, huminga ako ng malalim, na-relieve na sa wakas ay natapos na. Ang system ay nag-notify sa akin na natapos ko ang Hell Difficulty Quest. At maaari nang bumalik sa sect upang kunin ang aking gantimpala. Bilang may ilang sandali pa, sinimulan kong suriin ang mga items na iniwan ng dalawang magkapatid. Ngunit sandali, bago bumalik, mayroon pa akong kailangang gawin. Matapos kolektahin ang mga drop na items, bumalik ako sa lungsod at pumasok sa abalang pamilihan. Nais kong bumili ng regalo para sa aking guro, dahil ito ang aking unang quest sa labas ng sect. Bagamat ang aking guro ay makapangyarihan at malamang ay walang kulang. Sabi nga nila, ang intensyon ay ang mahalaga. Ang isang regalo ay maaari ring magpabuti ng aming relasyon, at magpataas ng aming rapport, ngunit ano ang dapat kong bilhin? Naglakad-lakad ako sa harap ng iba't ibang tindahan, hanggang makarating ako sa isang jade shop. Ang mga babae ay karaniwang mahilig sa jade at iba pang alahas. Kaya't nagdesisyon akong bumili ng isang mamahaling jade hairpin para sa aking guro. Sa aking pagbili, bumalik ako sa sect at nagtungo sa taskboard. Ibinigay ang plaque sa supervisor. Nagulat ang babae nang makita akong bumalik ng mabilis. Matapos tapusin ang isang Hell Difficulty Quest, ang ibang disipulo at manlalaro ay nakatingin sa akin ng nagtataka, dahil naniniwala sila na ang ganitong klaseng quest ay nangangailangan ng isang cultivator sa late stage ng chi refinement.
Ang babae ay sobrang masigasig. Pinuri ako bilang isang elite ng Inner Hall, na may walang hangang potensyal, at binati ako ng tagumpay sa aking martial path. Ibinigay niya sa akin ang gantimpala, at isang karagdagang 100 lower grade spirit stones. Bilang bonus, inilagay ko ang mga gantimpala sa aking storage bag, habang ang ibang mga manlalaro ay tinitingnan ako ng may pagkainggit. Bigla silang nagsiksikan sa paligid ko. Nagtatanong tungkol sa aking kasalukuyang cultivation level, at kung iniisip ko na kumuha ng mga disipulo, habang ang iba ay nag-anyaya sa akin na sumali sa kanilang guilds. Ang pinaka-madness ay ang mga babaeng manlalaro, na nag-alok na gagawin ng kahit ano para sa akin. Kung papayag akong isama sila, ipinatong ko ang aking kamao at nagsabi, "Maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan. Ngunit mayroon pa akong ibang mga bagay na kailangang asikasuhin." Sa mga salitang iyon, tumakbo ako palabas ng karamihan. Ngunit patuloy pa rin nilang ako tinutugis. Marahil ito ang kabiguan ng pagiging masyadong natatangi. Bigla, 2 disciple NPCs ang lumitaw at hinarangan ang mga manlalaro. Sinabihan silang huwag mag-abala, ang disipulo ng sect leader. Doon nila napagtanto ang aking tunay na pagkakakilanlan. Tumuloy ako patungo sa loob ng sekta, at dumiretso sa main hall, kung saan nakita ko ang aking guro na nagpapahinga sa isang malaking upuan. Naglalaro ng isang aklat. "Guro, ang inyong disipulo ay nakabalik na," sabi ko. Itinigil niya ang pagbabasa, at nang marinig na natapos ko ang Hell Difficulty Quest, tumango siya. Ang kanyang tinig ay melodya, ngunit hindi niya ako pinuri. Sa halip, ang tono niya ay naging matigas. Binalaan niya ako na pinayagan lamang niya akong pumili ng hard difficulty, hindi ng hell difficulty. Ipinunto niya na ang kabiguan sa quest ay nangangahulugang kamatayan, at ang pinakamasama sa lahat ay ang pagkawala ng isang prodigy mula sa sword sect. Na isang malaking kawalan para sa sekta. Alam kong nag-aalala siya para sa aking kaligtasan. Itinaas ko ang aking ulo at tapat na inamin ang aking pagkakamali. Ang disipulo ay nauunawaan. Ang inyong mga pagpaparusa ay nararapat. Nasisiyahan siya sa aking saloobin. Umupo siya at nagtanong, tungkol sa cultivation level ng mga kalaban na aking nakaharap. Tapat ko siyang inilahad na. Noong una ay akala ko ang aking kalaban ay nasa late stage ng chi refinement lamang. Ngunit nagulat akong malaman na mayroon siyang kapatid na nasa foundation establishment stage. Medyo nagulat siya. At ipinaliwanag ko na karamihan sa aking tagumpay ay dahil sa pil na ibinigay niya sa akin. Matapos makinig, tumango siya. Ngunit binalaan pa rin akong mag-ingat at huwag magpadalos-dalos sa hinaharap. Pinaalala sa akin na ako ang pinakamahusay niyang disipulo. Binigyan niya ako ng isang talisman, at iniutos na huwag ko itong gamitin, maliban kung ako ay naharap sa isang buhay o kamatayan na sitwasyon. Ang hindi ko alam ay, habang kalmado siya sa labas, sa loob ay iniisip niyang, hindi ko akalain, na magiging kasing kahanga-hanga ng ganito ang kanyang combat talent. Talagang ang isang prodigy na nangyayari lamang tuwing 1 milenyo. Hindi ko inaasahan ang ganitong benepisyo. Kaya't agad ko siyang tinanggap ang talisman sa aking kamay. Ang talisman ay naglalaman ng isang hibla ng orihinal na espiritu ng aking guro, na maaaring gamitin ng 1 beses lamang. At hindi ko ito magagamit laban sa mga totoong manlalaro. Nagpasalamat ako, pakiramdam ay tuwang-tuwa. Dahil sa suporta ng buong sekta, nararamdaman kong may kumpiyansa ako sa anumang plano kong gawin. Ibinigay niya sa akin ang 2 chi gathering pills na may magkaibang kulay. Isa tulad ng napagkasunduan, at ang isa pa bilang bonus sa pagtapos ng Hell Difficulty Quest. Nagbigay ako ng malalim na bow bilang pagpapakita ng pasasalamat. Inutusan niya akong pumunta sa library, para hanapin ang sword techniques na aking kailangan. Bago siya umalis, tinawag ko siya, mayroon pa po bang iba? Tumingin siya na medyo naguguluhan. Inilabas ko ang jade hairpin na binili ko kanina, at sinabi ko sa kanya na ito ang aking unang quest sa labas ng sekta, at nais kong magdala ng regalo para sa kanya. Hindi ko kayang bumili ng masyadong mahalagang bagay, kaya't bumili ako ng jade hairpin na ito. Nagpos ako at nagsabi ng may ngiti. Akala ko po ay maganda ito, kaya nais kong ibigay sa inyo. Sana po'y magustuhan ninyo. Kinuha niya ang hairpin at sinuri ito. Sandaling nag-isip.
At ilang segundo lang, siya ay naglaho. Gayunpaman, ang kanyang tinig na umaabot. Mag-aral ng masigasig at huwag magpabe. Pakinggan ang tono ng kanyang boses. Iniisip ko kung hindi ba niya nagustuhan ang regalo. Ngunit hindi nagtagal, ang sistema ay nag-abiso sa akin na ang kanyang report ay tumaas ng 5 puntos, na nagdala ng kabuuan sa 10. Matagumpay ang regalo at talagang nagustuhan niya ito. Habang ako'y umaalis sa hall, pakiramdam ko'y magaan. Maaaring magmukhang malamig ang aking guro, ngunit marahil siya'y nahihiya lamang. Bigla, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumingin ako, ano kaya ang nangyari? Sa malayo, isang matandang lalaki ang patuloy na umuubo. Papaano ko na naman ito mababago, ang youth retaining pill na ito ay mas mahirap gilangin kaysa sa Tian Yuan pill. Hindi ko susukwan, bulong niya. Ang lalaking ito ay si Elder Tian King. Isa sa 12 dakilang elders. Tumingin siya sa karamihan, at inihayag na siya ay nagre-refine ng isang pill. At kailangan ng isang halamang gamot, tinanong niya kung may makakakita. Noon para sa kanya, nagpakita ang isang quest panel sa harap ng mga manlalaro, na may nakalagay na hell difficulty na misyon, na maghanap ng yin continuing grass bago magbukang liwayway. Nakalista ang mga detalye kung paano, at saan makakamtan ng halamang gamot, ngunit walang isa mang manlalaro ang tumugon. Masyadong malayo ang lokasyon ng misyon. At bukod pa rito, ito'y isang hell difficulty quest, na nangangailangan ng pagpunta sa malalayong Conlan Medicine Valley, at tiyak na mangangailangan ng mga spirit stones para sa teleportation. Marami ang nag-isip na ang misyon ito ay sobra sa hirap at halaga. Hindi sulit na gawin, at bilang mga baguhan, ayaw nilang kumuha ng ganitong panganib. Naglakad ako palabas ng karamihan at nagbigay galang kay Elder. Magandang araw, Elder Tian King. Ako ay handang maghanap ng yin continuing grass para sa inyo. Tumingin ang mga tao sa akin na may pagkabigla. Hindi ako nag-alala, si Elder Tian King ay hinaplos ang kanyang balbas. Tila nakakilala sa akin bilang ang bagong disipulo ng sect leader. Bakit ko tinanggap ang misyon na ito? Simple lang. Ang matandang lalaki sa harapan ko ay ang pinakamahusay na alchemist ng mga swordsman. Ang pagtatag ng mabuting relasyon sa isang tulad niya ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Matapos tanggapin ang misyon, agad akong umalis. At nagtungo patungo sa Kangchen Medicine Valley. Dumating ako pagkagabi, at may hindi hihigit sa 24 na oras na lang akong natitira. Gayunpaman, ang lambak ay puno ng mga bulaklak at punong kahoy. At ang hangin sa gabi ay nagdadala ng matinding, mabangong amoy ng mga halamang gamot. Hindi ko maiwasan humanga sa kung gaano kamukhang tunay ang bawat tanawin at lugar sa 8th Wasteland, kahit na madilim. Meron din mga gamit tulad ng mga lampara para matulungan sa pagpapaliwanag. Batay sa aking mga nakaraang karanasan, ang halamang gamot ay ibinabagsak mula sa field boss na Medicine Spirit Falcon, at karaniwan itong nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng lambak. Naglakad pa ako ng ilang minuto, at naisip ko na malapit na akong makarating. Tama nga, hindi nagtagal ay narinig ko ang ingay mula sa hindi kalayuan. Isang grupo ng mga manlalaro ang nakikipaglaban na sa Falcon. Maganda na natagpuan ko rin ito. Pero mukhang nauunahan na ako ng iba. Batay sa kanilang posisyon, mukhang lahat sila ay mula sa iisang guild. Ang buhay ng halimaw ay nasa kalahati na. Pero hindi nila mukhang magaan ang laban. Ilang sa kanila ay tinatapon na parang mga ragdoll. 100 ng mga baguhan at hindi pa nila kayang talunin ang boss. Grabe, talagang nahihirapan sila. Mukhang malapit na silang maubos. Napaisip ako at nagdesisyon na makikipagnegosasyon kung papayag sila na bahagian ako ng ilan sa mga makukuhang items. Habang papalapit ako, hindi ko matukoy kung sino sila mula sa malayo. Pero malinaw na nakita nila ako. Isa sa mga babae, na may itsurang nagulat, ay bumulong sa isa pang kapwa babae. Ling, siya na naman ang gwapo at sikat. Nang malapit na ako, napagtanto kong kilala ko sila. Dapat mas mapadali ito. Magalang kong tinanong kung papayag silang maghati ng boss. Ipinaliwanag na may misyon akong kailangang tapusin. Ngunit isang babaeng may puting buhok ang lumapit at nagtanong kay Ling. Kilala mo ba ang lalaki na yan? Mukhang isa siyang mage. Ipinaliwanag ni Ling na ako yung sikat na
Binanggit niya dati, yung solo na pumatay sa Wild Boar King sa Beginner's Village. At nag-trigger ng server-wide na anunsyo. Mukhang magalang siya kay babae. Hindi ko narinig ang buong pag-uusap nila. Pero nakita ko na tumanggo si babae. Marahil iniisip na narito ako para sakupin ang boss. At kunin ang Tianyong Heart Sutra. Ngunit mahalaga rin ang boss na ito sa kanilang guild. Kahit na tinuturing nila akong kaibigan. Hindi nila ito basta maibibigay. Tumanggo si Ling at lumapit para magpaliwanag. Medyo nahihiya siya, habang sinasabi niya na ang leader ng kanilang guild ay kailangan din ang boss para sa isang misyon. At tinanong kung maaari ko bang maghintay hanggang mag-respawn bukas. Sa totoo lang, hindi ako masyadong nagulat. Inaasahan ko na ito, hindi nila basta ibibigay ang boss. Ngunit batay sa takbo ng laban. Mukhang hindi ko na kailangang maghintay hanggang bukas para sa respawn. Tama nga ang hinala ko. Umungol ang Falcon ng isang matinding sigaw. Pinapalipad ang mga manlalaro sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, isang ulap ng maputlang dilaw na usok ang lumapit sa grupo. Sinumang huminga nito ay agad na nahulog sa kalasinggan. Parang hindi kayang manatiling nakatayo. Sa susunod na segundo, pinakawalan ng boss ang atake nito. Ang matutulis nitong pangil ay dumaan ng walang kahirap-hirap sa ilang manlalaro. Nagbibigay ng flat na 979 na damage sa bawat hampas. Na agad nagpatamba ng kanilang HP sa 0. Binigyan ko sila ng abiso, na kapag ang buhay ng boss ay bumaba, ng mababa sa 50%, naglalabas ito ng pollen na nakakabingi, na hindi lang nagpapababa ng depensa, kundi nagpapahaba rin ng cooldown ng kanilang mga skill. Sinabihan ko sila ng good luck. Bago pa makasagot ang babaeng may puting buhok, hinawakan niya ang kanyang baston at tumakbo pabalik sa laban. Ginamit niya ang Earthbound, isang skill na pang-control. At agad itong sinundan ng Blazing Lantern, isang malakas na DPS na spell. Ang hangin sa paligid ng Falcon ay biglang naging napakainit. At isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa nilalang, na nagpaingay sa Falcon sa sakit. Ako ay napailing at napasabi, kung hindi mo kaya patayin ang boss ng mabilis, ang mga atake na kagaya ng ganyan ay lalo lang itong ginagalit. Tama nga ang hinala ko. Nakawala agad ang Falcon mula sa pagkakabigti, at tumulak diretso patungo sa babaeng may puting buhok. Sumigaw si Ling, mag-ingat. Pero huli na, ang matutulis na pangil ng boss ay tumama na sa kanya. Bumagsak ang kanyang health bar ng malaki. Pero sa kabutihang palad, maganda ang kanyang gamit at hindi siya agad namatay. Hindi rin siya nagpapanik. Mabilis siyang umatras upang magdistansya, at nagcast ng isa pang spell sa kalagitnaan ng hangin. Sa susunod na sandali, ilang malalaking bato ang bumagsak, na lalong nagpasabog sa galit ng Falcon. Hindi ko maiwasang magtaka, huwag ganyan, Lady Mage. Hindi yan ang tamang paraan. Sumigaw ako sa kanya, tumigil ang lahat at tumingin sa akin. Sinabi ko sa kanila na matutulungan ko silang harapin ang boss. Pero ang yin continuing grass na ibinabagsak nito ay para sa akin. Masaya silang pumayag, ipinaliwanag ko na sa ngayon. Ang aggro ng Falcon ay nakatutok lamang sa babaeng may puting buhok. Kaya ang paggamit ng higit pang DPS skills ay magpapagalit lamang sa kanya. Tingnan na lang ang kanyang health bar. Nasa mababa na ito, hindi hihigit sa 10%. Kapag nakabawi ang boss, kayang-kaya siyang tapusin ito ng isang hampas lang. Bilang pinakamalakas na mage sa aking nakaraang buhay, nagdesisyon akong magbigay ng isang hands-on na leksyon. Hinawakan ko siya sa braso at sinabi, ang mga bumagsak na bato ay dapat pagsamahin sa Earthbound, upang mapataas ang damage output. Nahulaan ko na ang cooldown ng kanyang Earthbound skill ay tapos na. Kaya't gamitin muna ito. Pagkatapos ay hayaan ang iba, na mag-atake sa boss gamit ang kanilang damage skills. Makipagtulungan sa iyong koponan, huwag kang lumaban ng mag-isa. Pagkatapos, sinimulan niyang sundin ang aking payo. Di nagtagal, na-control muli ang boss. At ang natitirang mga kasamahan sa koponan ay tumakbo papunta rito. Pati si Ling ay nakisali na sa laban. Ang isang mahusay na mid ay palaging nakikipag-ugnayan sa kanilang koponan. Kumokontrol mula sa malayo. At hinahayaan ang iba na magsagawa ng malalakas na hampas. Ang mga mata ng babaeng may puting buhok ay para bang kumikislap sa akin. Parang naisip niya ang isang malaking lihim.
Siguro ay sobrang umaasa siya sa kanyang magagandang gamit. At paulit-ulit na ginagamit ang mga skill ng walang gaanong pag-iisip. Ngunit ngayon, naintindihan niya, kaya pala ito. Salamat sa gabay. Tumingin siya sa akin ng may matinding pasasalamat. Ngunit, nang halos magmukhang maayos na ang lahat, dumating ang ilang hindi inaasahang bisita. Ang lugar na ito ay nasa ilalim na ng kontrol ng Bloodbane Guild. Lumayo kayo sa boss. O huwag ninyong sisihin kami kung magiging magaspang kami. Isa pang grupo mula sa Kalabang Guild. Ang dumating upang agawin ang boss. Ngunit matalino ang mga babae. Hindi nila ipinagpatuloy ang pag-atake sa boss. Bagkus, pinili nilang mag-focus ang ilang mga manlalaro sa pagpigil sa boss. Habang tinitingnan nila ang mga bagong dating. Wala na silang sapat na tao upang magtangkang makipaglaban ng buo. Lalo na, ang ibang guild ay madaling makikinabang sa kaguluhan. Ang Bloodbane Guild ay kilalang kilala dahil sa kanilang reputasyon, ngunit kahit na hindi nila kayang manalo sa laban. Ayaw ng babae na umatras. Nakatayo ako sa gilid ng laban buong oras na iyon. Nagmamasid ng tahimik. Alam ko, medyo nadismaya sila, na hindi nila kayang tapusin ang boss. Ngunit alam nila na kapag nagsimula ang Guild War, kailangan nilang isuko ito. Doon ko naisip na oras na para ako ang manghimasok. Nag-alok ako sa kanila. Ako na ang tatapos sa boss para sa inyo. Ako ang mag-isa na magpapatuloy sa natitirang bahagi ng boss pagtapos na. Maliban sa yin continuing grass, pipili ako ng isang kagamitan mula sa loots. Nagulat sila, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagsusuri, pumayag sila, pati ang babae na may puting buhok ay nais na iwanan. Ang ilang tao sa aking tabi upang tumulong. Sinabihan ko ang mga babae na hindi na kailangan. Mag-focus kayo sa guild fight. Iwanan nyo ang boss sa akin. Sa mga salitang iyon, tumakbo ako diretso patungo sa boss. Narinig ko ang malalakas na tawa. Ang leader ng Bloodbane Guild ay malinaw na hindi naniniwala na kaya kong pamahalaan ang isang late stage. Dahil dito, sila ay tumulak papunta sa mga babae. Kitang-kita na ang Moonshadow Guild. Iyon ang pangalan ng kanilang guild. Ay hindi maganda ang kalagayan pagkatapos ng laban sa boss. At ngayon, dahil sa kakaunting manlalaro, nasa seryosong disbentaha sila. Hindi nagtagal, nagsimulang mawalan ng mga miyembro ang kanilang koponan. At sa lalong madaling panahon, ilang piraso na lamang sila ang natirang nakatayo, magkatalikod, at tinitingnan habang sila ay tuluyang napapaligiran. Ganito ang nangyayari kapag nakialam ka sa Bloodbane. Nanggito ng pangungutya ang kanilang leader. Isipin mo na lang itong isang maliit na leksyon para sa inyong basura na guild, sambit niya habang malamang ay iniisip sa sarili, papaluhurin ko ang isang guild at makakamtan ko pa ang unang kill sa boss, tamang-tama ito. Ngunit sa sumunod na saglit, itinaas ng isa sa mga miyembro ng guild niya ang kamay at tinuro ang langit. Boss, tingin ko yan, na ata ang unang kill announcement. Tumigil siya, tinignan ang taas at nakita rin ito. Sa sandaling iyon, natanggap ng lahat ang notification. Binabati ang manlalaro sa pagkuha ng unang kill sa Medicine Spirit Falcon sa walang hanggang wasteland. Mga gantimpala, 400 na puntos ng reputasyon, 2 puntos ng likas na charisma, at isang achievement badge. Sandali, patay na ang boss. Nagtinginan ang mga miyembro ng Bloodbane sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Nang tumuntong ako mula sa katawan ng boss, tinawag ko si Ling. Napatay ko na ang boss, magmadali kayo, tignan nyo ang mga loots. Biglang tumayo ang leader ng Kalabang Guild, malinaw ang galit sa mukha. Tinuro ako at sumigaw, ninakaw mo ang boss ko. Idinagdag pa niyang, kung kaya mong solohin ang boss na to ng ganito kaga, magiging malaking banta ka sa hinaharap. Gusto pa niyang patayin ako at kunin ang mga gamit ko. Paano kaya ako papayag na mangyari yun? Isa sa mga alalay niya ang tumakbo patungo sa akin. At lumabas, ang taong ito ay isang UFC fighter sa tunay na buhay. Ngunit dito, isang mababang level na chi-refining newbie lamang siya. Ibinaon niya ang buong lakas sa isang suntok patungo sa akin, ngunit madaling iniiwasan ko ito. Bago pa siya makapag-isip, sumugod ako at sinaksak siya gamit ang aking espada. Ang mukhang simpleng galaw ay naging critical hit na nagtanggal ng kalahati ng buhay niya sa isang iglap. Sa buhay ko bilang isang mage, gumugol ako ng 9 na taon sa laro, nakaharap sa maraming ambushes.
Ang mahina niyang suntok ay wala sa kalingkingan ko. Tinitigan niya ako na may hindi makapaniwalang mukha. Malamang iniisip na, wala akong pagkakataong makareact ng ganoon kabilis. Ngunit bago pa siya makabawi, sumaksak ako ulit, ngayon ay sa kanyang leeg. Isang malupit na hiwa, nagresulta sa fatal na pinsala. Nawalan siya ng buhay at naglaho ang katawan niya, tanging isang tombstone na lamang ang naiwan. Nang makita ng mga kasamahan nila ang pagkamatay ng kanilang kaibigan, ang iba ay nagulat at nagising mula sa kanilang pagkabigla. Hindi nila maintindihan kung paano naging mataas ang damage ko, akala nila ako'y naghahak. Ngunit imposibleng mangyari iyon sa laro. Tahimik kong inlooted ang mga nakuha ko at pagkatapos ay humarap sa kanila. Hindi ko hinahanap ang gulo, ngunit hindi rin ako natatakot dito, naisip ko. Hindi ako interesado sa alitan ng dalawang guilds, ngunit kung maghahanap sila ng gulo sa akin, maghanda sila. 3 karagdagang manlalaro ang tumakbo patungo sa akin, iniisip nilang kaya nilang manalo gamit ang bilang. Ay, matigas ang ulo. Nakatayo lang ako, pinapayagan silang tamaan ako, ngunit ang damage nila ay hindi makakayanang tapatan ang aking health regen. Hindi na nais mag-aksaya ng oras, mabilis ko silang pinabagsak, at sa ilang paghinga lang, lahat sila ay nakadapa na. Dumadaloy ang dugo mula sa aking espada at tumulo sa lupa, na nag-iwan ng ilang tombstone. Walang sino man ang naglakas loob na lumapit pa. Ang leader ng guild ay nagbigay ng isang nagulat na tingin sa akin, at pagkatapos ay sumigaw, "Mga kapatid, magretiro muna tayo, babawi tayo sa lalong madaling panahon." Master Lin, maraming salamat sa iyong tulong. Sabi ng puting buhok na babae nang may pasasalamat. Pumalakpak ako at sinabi, "Wala iyon." Pagkatapos, nagkaroon kami ng oras para tingnan ang mga nakuha. Isang tambak ng mga gamit ang nakahandusay sa lupa. Hindi ako gaanong nagulat, ngunit ang mga babae ay naguluhan, 6 na gamit ang nahulog mula sa boss. Hindi pa nila nakikita ang isang boss na magbaba ng ganoong karami sa isang pagkakataon. Tulad ng napagkasundoan namin kanina, ang Yin Continue Grass ay akin, at kukunin ko pa ang isa pang gamit bilang kabayaran. Wala naman siguro problema, hindi ba? Sa aking pagkabigla, umeling ang babae, at sinabi na ako raw ang huling umatake sa boss, at ako ang nagturo sa kanila kung paano ito lalabanan. Kung wala ako, ang boss ay tiyak na maagaw at wala silang makukuhang anuman. Kaya't sa tingin niya, ang mga gamit ay nararapat lang na mapunta sa akin. Ngunit, dahil sila ang unang nakipaglaban sa boss at nakuha ko na ang unang kill reward, mas mainam na manatili tayo sa orihinal na kasunduan. Nakita ko ang kanilang pagkakasunduan at nagsimula akong mag-impake ng mga nakuha. Napansin ko ang 2 babae na nagbubulungan sa isa't isa. Napansin ko si Ling na may hawak na isang bagay, at ilang segundo ang lumipas, nakatanggap ako ng system notification. 5 milyon ang na-transfer sa aking tunay na buhay na bank account. Siguradong galing ito sa kanila. 5 milyon nang walang kahirap-hirap, na para bang hindi nila ito iniiwasan. Mukhang mayaman ang babaeng ito. Pagkatapos, nilapitan ako ng puting buhok na babae at iniabot ang kanyang kamay upang ipakilala ang sarili. Ang pangalan niya ay Jiang Luoyo, ang leader ng Moon Shadow Guild. Nagkamay kami at may kung anong pumasok sa isip ko. Sandali, Jiang Luoyo, bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Kung umabot ka dito sa parte na ito, maraming salamat sa iyong suporta. Tulungan mo kaming lumago at malayo pa ang ating mararating. Maraming salamat po.